Ang buhay parang kalsada yan. Maraming lubak, marami kang madadaan ng sira-sira. Yun ang nagre-representa ng mga problema pagdating sa personal na buhay. Pero ang importante, inaayos natin yan. Ibig sabihin, yung problema, kahit anong dami niyan, ayusin natin yan. Marami man tayong madaan ng pagsubok, dapat lumaban lang tayo. Dapat, huwag tayong susuko. Dahil alam natin na darating din yung pagkakataon na maayos yung daanan na yan. Pero kahit nang ayos yan, kahit anong ingat natin, masisira pa rin yan. Pero lagi lang natin tatandaan, kahit nasisira, huwag tayong susuko dahil maayos at maayos yan. Basta mga kaploy, tandaan nyo lang palagi, ang problema ay hindi yan dapat inaayawan, dapat hinaharap yan. Ngayon, kung nagkamali man tayo sa mga pagsubok natin, dapat huwag na nating ulitin para masira man yung tinatahak natin, hindi na ganun kadalas. Hanggat kaya natin, maaari, huwag na nating ulitin yung mga bagay na ikakasama at ikakasakit ng kapwa natin, lalong lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Mahalin natin sila hanggat kaya natin. Mahalin din natin yung sarili natin, dahil kapag hindi natin ginawa yun, mahihirapan tayo mga kaploy. Kaya ako, nagsasabi na ako, ang buhay ay weather lang yan. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Marami kang makakasalumuhang iba't ibang mga tao, iba't ibang pag-uugali, pero lagi niyong tatandaan, kahit anong sama ng tao, merong kabutihan yan sa kanilang puso. Tandaan mo to, pag nagkamali ka, magkamali ka pa. Magkamali ka ng higit pa. At gawin mong inspirasyon ng mga pagkakamali mo para matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Sinisigurado ko sa'yo, Mangyayari yun. Mangyayari yun. Mangyayari yun. Maniwala ka. Mangyayari yun lahat. Pero dapat unahin mo palagi ang Diyos at magpasalamat ka sa Kanya. Yun lang ang sikreto, mga kaploy. Huwag nating kalilimutan ng Panginoon. Sa bawat pagising natin, magpasalamat tayo. Masama man o mabuti yung nangyari sa atin, magpasalamat tayo. Dahil hindi tayo niya pababayaan. Maraming salamat. Sana suportahan niyo pa rin yung mga tao na nandiyan sa paligid nyo, na lalo na kapag down na down, yung feeling nila wala na silang malalapitan, feeling nila puro pagkakamali na lang yung nagagawa nila. Pero ang totoo, kapag tinulungan natin yung mga taong ganun, nakakagaan sa pakiramdam. Ako, wala lang naman ako isang vlogger na hindi naman sikat. Pero balang araw, sisikat din ako at makakatulong sa kapwa ko. Maraming salamat. Hindi ka man mag-like, hindi ka man mag-share, hindi ka man mag-comment. At least, napakinggan mo yung payo ko, kaibigan, mga kaploy. Hanggang sa muling pagkikita, salamat. puro salamat mga kaploy, pero tuloy-tuloy pa rin yung video natin. Isang diin pa para maunawaan mo na hindi tayo dapat sumuko at hindi tayo magreklamo sa buhay kung anong meron tayo. Basta lumaban tayo. Swerte nga tayo pinanganak tayo na kumpleto yung katawan natin, buo yung mga kamay natin, kumpleto yung mga paa, mga mata, ilong at bibig. May mga tao dyan na pilit lumalaban kahit hindi naman kumpleto yung katawan nila, pero hindi sila sumusuko sa mga pagsubok sa buhay. Para maunawaan mo ng gusto, eto, panoorin mo hanggang sa dulo nang maunawaan mo kung dapat ka bang magreklamo. Ayan, nakikita mo ba yung tao na yan? Ngayon sabihin mo na nahihirapan ka na. Ngayon mo sabihin habang pinapanood mo yung video yan, may polio yan, hindi nakakapaglakad, pero lumalaban ng parehas. Pinipilit na gawin yung trabaho niya dahil alam niya kailangan.
Kaya ikaw, kung down ka na sa buhay mo, hindi ka dapat sumuko, kaibigan. Maswerte ka pa rin. Dahil kumpleto ang katawan mo. Malakas ang katawan mo. Wala kang sakit na nararamdaman. Ipagpasalamat mo yun sa Panginoon at lumaban ka. Gawin mo inspirasyon yung mga problema mo. Yung mga pagsubok na yan, hindi bibigay yan kapag alam ng Diyos na hindi mo kaya.